Isang maligayang araw po muli sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay. Muli po nating purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat binigyan niya po tayo ng muling pagkakataon upang mag-aaral sa ating pong lingguhang adult Sabbath School lesson na nakasentro po sa pag-aaral natin sa Biblia. Mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pagtutok, pag-share po nito at patuloy po na pag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Ito pong ating pag-aaral ay inyo pong mapapanood sa ating pong mga social media platform, sa ating pong Facebook account, sa ating pong YouTube channel. Nasa pampitong lesson na po tayo ngayon mga kaibigan. Ito ay may pamagat na mga wika, teksto at konteksto. Mga kaibigan, ito ay isang napakagandang pag-aaral, kaya po inyong tutukan ang ating pag-aaral po sa oras na ito. Ang ating pong pag-aaral ay nakasentro, tulad po ng ating binanggit sa ating tamang pagpapakahulugan ng Biblia. Meron daw pong 6,000 iba't ibang wika sa buong mundo. Ang Biblia ay isanalin po sa mahigit na 600 na iba't ibang wika at meron pong 2,500 na iba pang para sa bagong tipan. Wala pa sa kalahati ng mga pangunahing lingwahe. Ito ay upang ating maunawaan ang Biblia kung ano talaga ang mensahe nito para sa atin. Mga kaibigan, ito ay napakahalaga, kaya bantayan po natin ang ating pag-aaral. Ito po muli ang inyong lingkod, si Father Gerald Rivero. Makakasama po natin ngayon si Pastor Levi Perdon at pangungunahan niya po tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito at mananalangin po tayo kasama siya. Bago tayo tuloy ang pumalaot sa ating pag-aaral, Pastor, tayo po yung manalangin. Okay. Ama po namin banal, kami po'y lumalapit sa iyong banal na harapan na muli kang pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila sapagkat ikaw na aming Diyos ay patuloy na naghahayag ng mga katotohanan sapagkat walang ibang nasa isipan mo kung hindi ang aming kaligtasan na kami ay magabayan. Kaya mga banal, muli po kaming mag-aaral patungkol sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya aming pong dalangin, samahan po nawa kami at pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Ituro sa amin ang mga mahalagang punto na ibig mong aming maunawaan upang matuto kami kung paanong pag-aaralan ang Biblia, maunawaan namin ito, makilala ka ng lubusan upang ang aming pong paglilingkod, ang aming pagsamba ay masabing pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amang banal, linisin mo po nawa ang aming puso't isipan upang kami ay maging handa upang tanggapin ang iyong pabalita para sa amin sa oras na ito. Yes, Lord. At iyo pong patuloy na pagpalain ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunan ito at sa pag-aaral na ito. Yes, Patuloy po nawa silang pagkalooban ng kalusugan, kalakasan at higit sa lahat ng katalinuhan at pangunawa na nagbubuhat diyan sa iyo, Amang Banal. Patuloy po kaming ingatan sa mabuting kalusugan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. At muli po mga kaibigan, ating pong hahatiin sa ilang mga issue lamang ang ating pag-aaral upang lubos nating maunawaan ito. Tayo po ay mayroong pong pag-aaral na napaka-interesting. Kaya una po pag-uusapan natin na ano nga ba talaga ang kahalagahan na maunawaan natin ang Biblia. Pangalawa, dadaanan po ng ating pag-aaral. Maaari ba nating maunawaan ang Biblia sa pamamagitan lamang ng karaniwang pagbabasa? Pangatlo po, at ano po ba ang ibang kaparaan ng ginagamit upang bigyang halaga ang isang mahalagang katotohanan? May mga salita rin na dapat nating titingnan at unawain base sa konteksto nito. At ang panghuli po, ating pong sasagutin ang katanungan, ano ang kahalagahan ng pag-uunawa sa isang aklat? So, ayan po, Pastor, ang ating pag-aaral muli sa ating lesson na ito. Una, Pastor, puntahan natin kaagad, ano ba talaga ang kahalagahan na maunawaan natin ang Biblia? Bakit pa kailangan natin pag-aralan ito ng lubusan? Kapag ating binasa dyan sa banal na kasulatan, ayon sa sinabi ni San Pablo kay Timoteo sa kanyang pangalawang sulat kay Timoteo, sa Kapitulo 3, talatang 16 at 17, makikita mo dyan yung kahalagahan. Ang aklat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. So, diyan ay sinasabi na ito ay kailangan talaga natin para magabayan tayo sa ating pamumuhay na ang ating mga gawain ay masabing
mga mabuting gawa sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng tao. Okay. Maaring hindi maganda sa harapan ng tao, pero ang mahalaga ay yung ating ginagawa ay tama sa harapan ng Diyos. Sapagkat kapag ang ginagawa mo ay yung mga bagay na talagang tama ayon sa pagkakahayag nito ng Panginoon, ito ay magbibigay sa atin ng buhay. Kagaya rin ang sinabi ni Moses nung bago siya mamatay, itinagubili niya ron sa mga Israelita sa Deuteronomio 32, 46 at 47. Makikita mo riyan yung tagubili ni Moses. Ay kanyang sinabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita ng aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong uutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat ito'y inyong buhay, at sa pamamagitan ng bagay na ito ay inyong pahabain ang inyong araw sa lupain ng inyong itinawid sa Jordan upang angkinin. So, makikita mo na sinasabi rin ni Moses, itong mga sinulat ko rito, pagkatatandaan ninyo, susundin ninyong lahat, sapagkat ito ay hindi basta-bastang bagay, hindi pangkaraniwang bagay, sapagkat ito ay magbibigay sa inyo ng buhay, magandang buhay, at mahabang buhay. Amen. So, makita mo na napakahalaga pala talaga ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang tamang gabay sa pamumuhay, para tayo ay maging maayos, mapayapa, mapanatag, malayo sa mga kasakunaan, at higit sa lahat, tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, yan ang kahalagahan ng pag-aaral. Kasi yung mga suliranin na pumapasok sa atin, mga suliraning sa hindi pagkaunawa ng salita ng Diyos, o kaya naman ay sa direktang pagtangging sundin yung mga ipinahayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Dito po tayo sa pangalawang issue, Pastor. Maaari ba nating maunawaan ang Biblia sa pamamagitan lamang ng parabagang karaniwang pagbabasa lamang, Pastor? Yeah. Tandaan po natin ang pag-aaral ng Biblia hindi kagaya ng pagbabasa ng pocketbook. Ang Biblia po ay kinakailangang uunawain nating mabuti. Titingnan natin yung mga background nito, yung mga konteksto nito, titingnan natin ang yung mga salin, pagkasalin, tama ba yung pagkasalin? Kasi mayroong mga salita na walang eksaktong salin. Kasi bawat salita may kanya-kanyang unique na mga terminolohiya na hindi mo basta-basta maisalin sa isang salita lamang. Kaya kapag minsan ay ginagamitan ng maraming mga paliwanag para maunawaan kung gaano kalalim yung isang napakahalagang salita. Isang halimbawa dyan ay yung tinatawag na awa ng Diyos na sa Hebrew ay chesed. Dito sa Biblia, kapag binasa mo riyan, ay may iba-ibang uri ng pagsasalin doon sa salitang chesed, sapagkat ito ay malalim ang kahulugan. Tingnan mo diyan sa unang hari 3:6. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita ng dakila at tapat na pag-ibig sa iyong lingkod na si David, na aking ama, sapagkat siya'y lumakad sa harap mo sa katapatan at sa katarungan at sa katapatan ng puso sa iyo, at iyong iningatan para sa kanya itong dakila at tapat na pag-ibig, na inyong binigyan siya ng isang anak na luluklok sa kanyang trono sa araw na ito. So, diyan ay isinali na awa yung chesed. Chesed. Pero itong awa na ito ay, ang sabi, may kasama yan na dakila at tapat na pag-ibig. Yung awa na yun. At sa awit 57:3 ay muling ginamit yung salitang chesed. Ganito po ang pagkasabi, siya'y nagsusugo mula sa langit at ako'y ililigtas, ilalagay niya sa kahihiyan, ang sa akin ay yumuyura. Susuguin ng Diyos ang kanyang pag-ibig na tapat at ang kanyang katapatan. Yeah. So, pag-ibig na tapat at katapatan. Ayun. Diyan isinalin yung chesed. Chesed. So, ito ay malalim ang kahulugan. At mayroon pang ibang paggamit yan sa Micah 7:20. So, una ay sinabi awa, tapos ay dito naman ay kanyang pag-ibig,
At sa Mikas 7:20, Igawad mo ang katotohanan kay Jacob at tapat na pag-ibig kay Abraham na iyong isinumpa sa aming mga ninuno mula pa nung unang panahon. so yan ano po. So ang ginamit naman niya ay kagandahang loob. Kagandahang loob. Yan naman yung ginamit yung salitang Chesed. chesed. Kaya makita mo, isang salita lang, pero maraming anggulo na para maging mas maliwanag kasi yung awa, yung habag ng Diyos Pag-ibig. ay hindi lang basta awa, kundi pag-ibig, dakilang kagandahang loob. Yun ang sinasabi diyan na dapat nating maunawaan. At meron pa rin isang salita na ginamit sa Biblia na iba-iba ang salin, yung salitang shalom o kapayapaan. Ayun. Ito ay isinasalin na kapayapaan, ito ay nangangahulugan din ng kabuuan, kalubos-lubusan, at kabutihan. Isang Yan salita. yung salitang shalom. Shalom. So malawak yung kanyang meaning. So kapag ka i-translate mo yan, hindi mo ma-translate sa isang salita lang. Kasi ang kahulugan yan, kapayapaan, kabuuan, kalubos-lubusan o yung perfection, at kabutihan. Tingnan natin sa sinasabi diyan sa Bilang 6:24 hanggang 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. So yung shalom ay may malalim na kahulugan. Yung lahat ng mga sinabi ron ay lahat yun ay umuwi doon sa salitang shalom, na kapayapaan. Sa awit 29:11 ay ganun din ang sinabi. Ang Panginoon nawa ay magbigay ng lakas sa kanyang bayan. Basbasan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. So, yung kapayapaan ay matatanggap mo kapag binasbasan ka ng Diyos ng yung lahat na nabanggit yan. So, itong shalom pala ay hindi lang basta isang salita na maisasalin mo sapagkat naandyan na yung kabutihan, mga pagpapala, at kapayapaan. Lahat na yon ay magkakasama. So, kailangan pag-aralan nating mabuti kung papaano ito ginagamit upang itong isang salita na ito ay maunawaan natin kung gaano kalalim ang kanyang kahulugan. Ibig sabihin pala, Pastor, tulad nung tanong natin kung maaari bang maunawaan ang Biblia sa pamamagitan ng parang ordinaryong pagbabasa, hindi ganon. Oo. Kinakailangan talaga malaman natin yung tamang konteksto at tamang pagpapakuro sapagkat tulad ng mga nabanggit natin, mga salita na isa ang salita pero yung Malawak. pala ay malawak. Hindi lamang isa ang tinutukoy doon sa ating binabanggit. Kaya kagaya nung nabanggit na ako noong mga nagdaan nating pag-aaral, napakahalaga na titingnan natin yung footnote sa ating Bible. Ayun. At maghanap tayo ng Bible na mayroon talaga mga footnotes kasi yun ang tutulong sa atin para mas maunawaan natin yung salita na ginagamit. Ayun. Pangatlo po na ating pag-aaral, tingnan nyo mga kaibigan. Ano pa ang ibang kaparaan ang ginagamit upang bigyang halaga ang isang mahalagang katotohanan? Ayan. Ano yung ibang approach pa dito, Pastor, na parang makikita natin na mahalaga itong ating pinag-aaralan? Uunawain natin na ito palang salitang Hebreo, wala raw itong punctuation mark. Oh. Hindi kagaya ng panahon natin ngayon kapag kayong English. pabigla. Mayroong Mayroong exclamation. Oo. Pag nagtatanong, may question mark. Question mark. Kung may pause, ay may kama. Oo. Ito palang Hebrew, wala raw ng ganyan. Kaya ang ginagawa, sa isang punto na napakahalaga, ay binibigyan ito ng pag-uulit o pagpapaliwanag. Tingnan natin dyan sa Henesis 1:26 at 27. Ito ay isang kwento patungkol sa paglalang. Ito po ang pagkakasabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkakaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Siya'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ayan.
So makita mo rin na dito ang idinidiin ng Panginoon ay yung paglalang. Nilalang. So ang salitang ginamit diyan ay bara. Pero ito'y inulit-ulit. Una, nilikha. Pagkatapos ay nilalang at ginawa. So ibig sabihin, pinupunto ng Panginoon na ang tao gawa ng Diyos, hindi ito nag-evolve lang. Ayun. So para maiwasan yung kaisipan na baka nagkaroon lang ng evolution, idinidiin yung paglalang, yung kanyang paglikha, yung kanyang paggawa. Kaya yung salitang bara ay paulit-ulit na ginagamit, isinalin lang sa iba't ibang salita. Nilalang, nilikha, ginawa. Pero lahat yun, ang salitang ginamit, bara. Kasi idinidiin dyan na tayo ay nilikha ng Diyos, hindi tayo isang aksidente. Ayun. Hindi tayo isang nagmula sa kung anong hindi mo maintindihan, dahan-dahan na nag-evolve. Diyan sa Isaias 6:1 at 3, mayroon din diyang binanggit na paulit-ulit nung taon. Noong taong namatay si Haring Osias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga sirapim. Bawat isa may 6 na pakpak, may 2 natatakip sa kanyang mukha, may 2 na natatakip sa kanyang paa, at ang 2 ay naglilipad sa kanya. At tinawag ng ang isa at sinabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian." Yan. So mapapansin mo rito, inulit-ulit yung salitang banal. Banal. Kasi idinidiin yung kabanalan ng Diyos. Kaya makita mo yung seraphim, yung kanyang 2 pakpak nakatakip sa mukha, yung 2 nakatakip sa kanyang paa. Nagpapakita ng lubos na pagpapakumbaba sapagkat ang Diyos ay banal, banal, banal. Hindi mo talaga ma-describe yung kanyang kabanalan. Kaya nung makita yun ni Isaias, ang sabi niya, sa aba ko, napakarumi ko. At sabi niya, ang katuwiran ng tao ay gaya lang ng isang basahang marumi. Hindi lang basta basahan, kundi maruming basahan. Basahan na, marumi pa. Ihinalintulan niya ron yung lahat ng kanyang kabutihan sapagkat nakita niya kung gaano kabanal ang Diyos. At para ito ay ma-express, ay inulit-ulit. Wala kasing ma-describe na walang sapat na salita. Parang yung pag-ibig ng Diyos. Ang sabi, gayon na lamang sapagkat ibig sabihin, talagang hindi mo masukat yung kanyang pag-ibig. Ito namang kabanalan ng Diyos ay talagang hindi mo masasabi sa isang salita lang. Kaya inuulit, banal, banal, banal. Talagang ibig sabihin, absolute ang kanyang kabanalan. Kaya po doon sa tanong kanina kung ano ang parang bagang strategy na nakasulat sa Biblia upang lubos nating maunawaan. Ang strategy yung paulit-ulit upang para bagang i-emphasize yung punto na nais niyang dalhin. At ito po maganda mga kaibigan na tingnan natin sapagkat napakahalaga pala na ang isang mga salita na yon ay na-emphasize dahil sa pagpaulit-ulit. Yun ay punto, pastor, na mahalaga sa teksto ng ating binabanggit. Yeah. So dito ay dapat po nating uunawain sa pag-aaral natin ng Bible kapag ka ang talata o ang isang salita ay inuulit, yan ay napakahalaga na ibig ng Diyos na ating maunawaan. Kaya yan ay kanyang inuulit. At yan ay mayroong malalim na kahulugan para sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya dito po tayo, pastor, sa pang-4. Pag-usapan naman natin itong isang issue. May mga salita rin na dapat nating titingnan at uunawain base sa kanyang konteksto para lubos nating maunawaan ng Biblia. Ano po ang mga bagay na ito, pastor? Tingnan mo dyan sa Genesis 1:27, pagkatapos doon sa 2:7. Ano ba ang sinasabi riyan? Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, siya'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At sa 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong na hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So makikita mo, mapansin mo ron sa talatang 27, 1:27, ang ginamit na salita ay Adam. Okay. Adam, tao.
Pero ang sabi diyan, tao na lalaki at babae. Ayun. So, yung salitang yun, nagpapakita na ang tao, babae at lalaki. Lalaki. Ano? So, yan ay kapwa-tao. Subalit kapag tiningnan mo dyan sa Genesis 2:15 hanggang 23, ginamit pa rin yung salitang Adam, pero ang kahulugan niyan ay medyo may kunting pagkakaiba. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy na nagpapakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na kumain ka niyon, ikaw ay tiyak na mamamatay. Ang sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Kanya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at mga ibon sa himpapawid at mga hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay sa kanya. Kanya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki at habang siya'y natutulog kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas ito'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Yan. So dito sa salitang Adam na ginamit diyan sa 2:15 hanggang 23, espesipikong ang tinutukoy yung lalaki. Okay. Si Adan. Pero doon sa una, lalaki at babae. So dito ay nais na ipunto ng Panginoon na ang pagiging kumpleto ng isang tao ay lalaki at babae. Kaya hindi maganda ang sabi ng Panginoon na mag-iisa. So dito ay ipinapakita rin yung equality ng babae at ng lalaki. So makita mo, yan ang original na disenyo ng Panginoon sa tao na isa ang si Adan at si Eva. Sila ay magkapantay. Wala diyang under, wala diyang over, kundi sila ay magkapantay. Isa sila. Humanity, yung unang salitang Adam na ginamit ay it refers to humanity. Yung sunod na paggamit ay specific kay Adan. Ayun. So napakahalaga, Pastor, ng konteksto. Yes. Hindi lang basta-basta binasa, kundi talagang ano yung konteksto. Bakit nga ba ito ganito? Kaya mahalaga po na titingnan natin ang pag-aaral sa konteksto na sinasabi ng Biblia. So, kinakailangan na i-consider parati natin yun. Kasi kapag hindi natin i-consider, isa lang pala ang ginawa. Kitang-kita natin. Parang lumalabas. Si Adan lang pala ang tao. Yun. Hindi. Pero kaya sinasabi diyan, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis, lalaki at babae. Ayun. So, dito po tayo sa panghuling punto natin, Pastor. Ang kahalagahan. Ano kaya ang kahalagahan ng pag-uunawa ng isang aklat, Pastor? Ayan. Kinakailangan uunawain po natin na bawat aklat ay mayroon itong kanya-kanyang sariling konteksto, kultura, at kapanahunan. Maaring may isang pangyayari at mayroong espesipikong nais na dalahing mensahe sa maaring sa isang tao o kaya ay sa isang lugar. Kaya kinakailangan titingnan nating mabuti ang konteksto nito. Sino ba ang kinakausap dito? Sino ang sumulat nito? Bakit sinulatan? Yun ang dapat i-consider natin kapag tayo ay nag-aaral ng Biblia, lalo na patungkol dun sa mga sulat na mayroong mga sulat na mayroong specific na tao na sinusulatan. Kapag minsan naman yung buong isang iglesia sinusulatan. Ano ba ang nangyayari ron? Makikita natin yan doon sa pinaka-konteksto niya. Para
huwag natin kaagad-agad ay i-apply natin sa atin kasi baka naman magkaiba yung konteksto natin sa kanilang konteksto. Anong nangyayari sa kanila nung kapanahon ng yun, maaaring hindi nangyayari sa atin sa ngayon. Subalit yun ay mayroong isang mensahe na mahalaga para sa bawat isa sa atin. Sapagkat karamihan ng aklat, binabanggit kung sino yung sumulat niyan. So, malalaman natin yan na mabanggit yan. Pero mayroon din mga aklat na hindi nabanggit kung sino talaga ang sumulat. Kagaya nung Ruth, nung Esther, hindi nabanggit kung sino ang sumulat. Subalit yung iba, nabanggit. Kagaya nung unang 5 aklat, nabanggit na si Moses ang sumulat niyan. At kinilala yan ng ating Panginoong Jesucristo, kinalala ng mga alagad na talagang si Moses ang sumulat niyan. Si Daniel, nabanggit ng Panginoon, yung sulat ika ni Daniel. So alam natin. At ano ang kanilang kalagayan noon? Nasaan ba si Daniel noon? Nasaan si Isaias noon? Ano ang nangyayari noon? So uunawain natin yung background na yon. At yan po ay napakahalaga, lalo na sa ating kapanahonan. Kasi marami akong nakikita, marami akong naririnig na nagbabasa ng Biblia na hindi tinitingnan yung pinaka-konteksto. Hindi inaalam. Basta na lang sasabihin, ito napakaliwanag. Halimbawa niyan, sa Colosas 2. Tingnan mo diyan sa Colosas 2, 14 hanggang 17. Ano ba yung sinasabi diyan? At yan ay malamit na gamitin. Na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa cross. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, sa inumin, o tungkol sa kapistahan, o sa bagong buwan, o sa mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yan. So marami ang sabi niya, makita ninyo, wala na ang kautusan, inalis na, sapagkat yun daw nasulat na laban sa atin, ay inalis na yon ng ating Panginoon nang siya ay ipako doon sa cross. Inilagay niya yun sa hayag na kahihiyan na inalis. Kaya huwag na ikanin yung papahintulutan na hatulang kayo tungkol sa pagkain, sa inumin, o sa mga sabat, o sa buwan. Kaya wala na ikayon, inalis na. Ay hindi tinitingnan yung background. Kung ano yung pinag-uusapan dito. Ano ba talaga yung pinag-uusapan? Yung baga talagang sabat ang inalis na? O alin? Kapag katiningnan mo sa talatang 8 hanggang 13, makikita mo yung issue na pinag-uusapan. Bakit? Basahin po natin. Kayo mag-ingat, baka sa inyong may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuling ni Kristo. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At kayong mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipatawad niya sa inyo ang lahat ng kasalanan. Yan. So makita mo na ang problema pala rito na yung nagpapahati sa mga Hudyo at sa mga Hintil ay yung pagtutuli. Kasi nung kanilang kapanahunan, kapag ka hindi ka tuli, hindi ka talaga maaaring sumali sa pagtitipon ng mga tuli. Kaya kapag kasabat, hindi ka pwede rito, doon ka sa labas, kasi hindi ka tuli. May kainan dyan. Hindi rin pwede. Hindi ka tuli, sorry, doon ka sa labas. Ito yung laban sa atin na sinasabi ni San Pablo sa mga Hintil. Ito yung mga palatuntunang laban sa atin. Na hindi yun ang pinaka
talagang layunin nun. Ang layunin ng pagtutuli, ang ibig sabihin, kinakailangang magi ka munang malinis. Malinis. Pero kahit na tuli ka at yung buhay mo hindi malinis, marumi ka pa rin. Subalit nung mamatay si Kristo, binayaran yung ating kasalanan. Ang sabi diyan, tinuli ka na ng pagtutuling hindi sa laman, kung hindi sa Espiritu. Amen. Kaya hindi na dapat na ikaw ay huhusgahan. Sasabihin, Hindi ka pwede. sorry, hindi maaari yun. Kinakailangan kung nagtitipon-tipon dyan at ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay nabautismuhan na kay Kristo, ikaw ay nilinis na, you are already qualified. Pero ang problema, nung panahon ni San Pablo, mayroong mga tao na hindi naniniwala dyan. Kapag ka binasa mo dyan sa mga gawa, 15, 1 at 2, makikita mo yung mga ibang mga Kristiyano na kasamahan nila kung ano ang sinasabi. May ilang tao na dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos ay nagkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe, at ang ilan sa mga iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. So, makita mo, yun ang pinakaugat ng problema. Kaya kapag binasa mo yung Kolosas, ang pinag-uusapan diyan, hindi ka na kinakailangang tuliin para tanggapin ng Panginoon at para tanggapin ng buong iglesia. Sapagkat tayo na lahat na nangabautismo kay Kristo, nilinis na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Inalis na yung lahat ng ating kasalanan. So wala ng Grego, wala ng Hudyo, walang babae, walang lalaki, walang alipin, walang laya. Walang hari, walang alipin dyan. Tayo ay pantay-pantay. Tayo ay magkakasama na, magkakapatid na tayo. Kinakailangan na tayo magmahalan. Yan ang punto na pinag-uusapan doon sa aklat ng Kolosas. Kaya napakahalaga, natitingnan mo talaga yung konteksto. Bakit nga ba sinabi ito? Yes. Mga bagay-bagay ito. Kaya pala mga kaibigan, napakahalaga po nitong ating pag-aaral, natutunan po natin ang tamang paraan ng pag-aaral ng Biblia. Mga kaibigan, hindi po kayo magsisisi sa ating pag-aaral sapagkat lalo po nating nauunawaan ang mga bagay-bagay. Bago po tayo magtapos, mga kaibigan, nais po namin iiwan sa inyo ang ilang mga bagay na mga mahalaga. Una po, mahalaga na talagang maunawaan ang Biblia natin, itong ating pinag-aaral, sapagkat ito ang aklat ng kaligtasan. At upang ang ating pagsamba ay maging totoo at makabuluhan. Pangalawa, mga kaibigan, natin pong nadala sa ating pag-aaral na sa pag-aaral ng Biblia, kailangan nating bigyan ng pansin ang mga salitang inuulit-ulit sapagkat ito ay mahalaga. Pangatlo po, ating natingnan sa ating pag-aaral na mahalaga na ating alamin ang konteksto ng ating pinag-aaralan upang hindi tayo maligaw sa pag-aaral sa Biblia. Yan po ang ating mga bagay na ating pong napag-aaralan, mga kaibigan. Huwag po natin kalilimutan. Tayo po ay tinuturuan ng tamang klase ng pag-aaral. Bago po tayo magtapos, ay muli po tayong pangungunahan ni Pastor Perdon sa ating pong pananalangin. Ama po naming banal, muli po ay nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na makabahagi ng iyong katotohanan sa kapatiran upang patuloy na maunawaan ang kahalagahan ng maingat na pag-aaral ng iyong banal na salita. Pag-uunawa nito ayon sa salitang ginamit at gayon din sa konteksto nito, Amang Banal, upang kami ay huwag madala ng mga maling aral na nagsasabing ang iyong kautusan ay inalis na. Amen. Sa halip ay aming makita ng iyong inaalis ay ang aming kasalanan at ang aming paglabag sa iyong mga kautusan. O Amang Banal, patuloy nawa kaming gabayan ng banal na Espiritu, pangunahan sa aming araw-araw na pamumuhay, lalo't higit sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Ipagpatawad po lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at muli po kaming pagpalain ng mga pagpapalang kinakailangan namin sa araw-araw, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli po kami nag-aanyay sa susunod po na Lunes ay inyo pong samahan kami sa ating pag-aaral. Mga kaibigan, nagiging mas interesting po ang ating pag-aaral, kaya po huwag kayong liliban sa ating lahat ng pag-discuss ng ating lesson. Maraming salamat po, at ang ating pong susunod na lesson ay may pamagat na paglalang ang Henesis bilang pundasyong
unang bahagi mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw po ito.